Patuloy na nakaantabay ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa pananalasa ng Bagyong Marce. Ito'y upang agad makatugon sa pangangailangan ng mga mamamayang maaaring maapektuhan ng kalamidad. Si Aya Macalma nag-uulat. Nakataas na sa Red Alert ang National Disaster Risk Reduction and Management Council matapos pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Marce. Wala pang naitatala ang NDRRMC na nawawalang tao o nasawi dahil sa bagyo. Maliban na lang sa mga biglaang pagtaas ng baha at pagsuspende ng klase sa Quezon City, Maynila, Valenzuela, Parañaque, Muntinlupa, Caloocan at Bulacan. Mula pa kagabi, umabot na sa 65 katao ang stranded sa mga pantalan ng Apari, Cagayan at San Vicente, Isabela dahil sa sama ng panahon. Ayon kay Undersecretary Benito Ramos, tinutugunan na ng lokal na pamahalaan at DSWD ang mga pangangailangan ng mga pasaherong stranded. Meron na tayong stranded, kaya in-advise natin sila na huwag muna magbiyahe dahil halimbawa yung galing sa Tuguegarao pupunta doon sa Apari, stranded sila dyan sa pantalan. Anyway, nakaprepare yung local government natin at saka yung DSWD na magpakain doon sa mga tao na stranded. Pakiusap lang, huwag na magbiyahe. Dagdag pa ni Ramos, posibleng sa weekend pa maaaring makapaglayag ang mga fishing vessels at mga mangingisda. Samantala, nagpakawala ng tubig ang 3 dam ngayong araw dahil sa lakas ng ulan upang hindi umabot sa critical na level ang Magat, Binga at Ipo Dam. Para hindi lang aabot doon sa breaking point o yung critical level. So kailangan i-balance nila yan para pag matuloy pa rin ang pag-uulan, tamang-tama mapuno doon hanggang sa may normal level. So Binga Dam, Magat Dam at saka itong Ipo Dam nag-open. Wala naman naiulat na nagsagawa ng preemptive evacuation sa mga lugar na binaha. Ngunit pinaalalahanan ng NDRRMC ang mga residenteng nakatira sa mga landslide-prone areas at mga mabababang lugar na maging alerto anumang oras habang nasa bansa ang Bagyong Marce. Para sa Telebisyon ng Bayan, Aya Macalma.